Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin itong naging sabi nating press conference po ni BP Sara. Dito kasi may nabanggit siya regarding sa isang insidente kung bakit siguro isa ito sa mga dahilan kung bakit umalis siya sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, nakita niya kasi kay Pangulong Duterte kung paano siya humandle, kung paano niya kung paano siya makitungo sa mga uniform personnel natin. So siguro isa 'yun sa mga pinagbasihan ni BP Sara kung bakit nag-decide siya na umalis na lang sa gabinete ni Bongbong Marcos kasi meron siyang nakitang hindi maganda. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede pong pakipindot mo muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, pakinggan po natin itong statement po ni BP Sara para malaman natin ano ba yung konteksto nito, bakit isa ito sa mga naging dahilan bakit siya umalis sa Administrasyong Marcos. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Andiyan na sila, umabot na. Ayan na. So, makikita nyo rito, may mga biro dito si BP Sara. Sabi nga niya rito, masama na raw yung time na yun, masama yung pakiramdam niya, yung doon sa event na yun dahil daw sa kinukulam na siya. So ito siguro yung mga panahon na, ito hindi pa siya nag-resign as a Deputy Secretary. Siguro ito yung mga panahon na nararamdaman niya ng inuumpisa na siyang banatan ng mga bata ni Tambi. So ito na yung mga panahon siguro na binabadshot na siya ni First Lady Lisa Marcos. Ito na siguro yung mga time na yon na kumbaga inuunti-unti na siya. So kinukulam. So siyempre, ang iba kasi diyan ginagawan literal kasi. Alam niyo naman yung mga Bisaya, so particular siyempre si Pangulong Duterte, 'di ba, pag nagbibiro, ginagawang minsan literal ng mga kalaban nila sa politika. So dito, natatawa lang dito si BP Sara kasi siguro wala siya ibang maisip na ibang words na pwedeng gamitin doon. So kinukulam na lang yung ginamit niya ron kasi nga yung feeling niya kasi nga masama yung pakiramdam niya. Yun na lang yung binanggit niya siguro, kinukulam siya. Sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. That's their happiest day. So nagsama kami. Nagsama kami. Katayo kami doon. And merong isang graduate na alam niyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana siguro pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So, meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, katabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So, ang ginawa niya,
pinaulit niya sa bata. What did you say? This time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Ang sagot niya, why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako dun kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagine myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. One of the graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung mukha ko. Tsaka mukha niya. I-lip read niyo yung sinasabi niya. Why? So, nakuha nyo ba yung konteksto kung ano ba yung gustong iparating dito ni BP Sara? Kasi ang pinalalabas nila rito kasi, yung ginagawa nilang issue dito sa sinabi ni BP Sara, doon lang sa reaction niya na gusto niyang pugutan ng ulo si Pangulong Bongbong Marcos dahil dun sa inis niya, dahil dun sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. So, ang pinakaano lang naman dito, yung pinaka-issue naman na binobrought out dito ni BP Sara is yung kung paano hinandle ni Pangulong Bongbong Marcos yung sitwasyon kung saan hinihingi yung kanyang relo as a graduation gift. So, hindi naman binanggit dito ni BP Sara kung anong klaseng event yung pinuntahan nila, pero may graduation rights. Pero marami nagsasabi at feeling ko rin yung binabanggit dito ni BP Sara is yung graduation to ng PMA. So, graduation ng Philippine Military Academy kasi may isang event before kay Pangulong Duterte kung saan ganun din yung nangyari. So may isang kadete na hiningi yung relo ni Pangulong Duterte as a graduation gift at ibinigay naman ni Pangulong Duterte yun nang walang no question asked, kumbaga. Nangyari din yun yung sa Marawi Siege, di ba? Nung may nangyaring yung nagkaroon ng gulo sa Marawi, meron din sundalo na inarbor din yung relo ni Pangulong Duterte, and yun nga, no question asked din. So inbinigay niya rin yung kanyang relo. So kumbaga rito, pinapakita rito ni BP Sara na anong klaseng presidente meron tayo ngayon. Na kung tutuusin relo lang naman yun. Although sabihin natin na, kasi syempre, alam niyo naman, Bongbong Marcos ang may suot ng relo, so i-expect natin na may sigurado medyo mahal yung relo na yun, kaya siguro hindi ibinigay ni Bongbong Marcos yung kanyang relo. Pero alam niyo yun, kung sakali lang naman na hindi niya ibinigay, di ba? Let's say hindi nga niya ibinigay, pwede naman niyang kausapin na pasensya ka na, hindi ko ibibigay ito, pero may ibibigay na lang kasi yung ibang graduation gift. Kasi kumbaga nagdahilan na lang siya na kung ano man yung reason niya, sabihin niya, may sentimental value to,
bigyan na lang kita ng ibang pwedeng irigalo sa'yo, di ba? Pero yung time kasi ng nasa graduation, syempre, Philippine Military Academy to, yung mga kadete doon is magiging sundalo at handang ibigay yung kanilang buhay. Yung iba dyan, napuputulan ng paa, napuputulan ng kamay, napuputulan ng buhay, natatanggalan ng paningin, nabibingi, marami na injured, di ba, na mga sundalo. Ano ba naman yung pagbibigay man lang ng relo doon sa isang kadete? Although, hindi naman natin sigurado kung yun ay tradisyon sa PMA, pero 'di ba parang doon sa ibinigay na kumbaga yung hini-request lang naman ng kadete, napakasimple lang naman. 'Di ba? Kung hindi mo maibigay yung relo mo dahil siguro nga may sentimental value or sabihin natin, sigurado tayo mahal yung relo na yun ni Bongbong Marcos. Baka milyon yung halaga at hindi niya kayang pakawalan yun. Siyempre, parang lumalabas kasi rito, sinasabi nila na parang naging mata pobre si Bongbong Marcos. Pero ako, hindi ko naman iniisip na pagiging mata pobre yung naging reason doon kung bakit hindi ibinigay. Pero yung yung sitwasyon kasi na mapapahiya yung isang kadete kasi graduation rights yun. So maraming nanonood, naka in public yun, nasa TV, nasa social media, sabi piniplay yun. Kumbaga yung kahihiyan nung kadete, kumbaga kawawa naman. Yun yung pino-point out dito ni BP Sara na hindi man lang sinalang-alang ni Bongbong Marcos yung magiging pakiramdam ng isang magsusundalo. Pasundalo na yun kasi graduation na. So, kumbaga, pasampa na yun eh. Di ba sinasabi nga nila kapag after graduation ng PMA, kumbaga yun yung totoong laban na pupuntahan nila. Especially Mindanao, karamihan yung nagiging assignment ng mga sundalong gumagraduate sa PMA. So, hindi na natin alam kung sila ba makakabalik sa kanilang mga kapamilya once na sila na-deploy na sa Mindanao. Kumbaga, ano ba naman yung ibigay mo yung relo? So, kung hindi mo man lang maibigay yung relo mo, hindi mo man lang bulungan na lang na, okay, iho, sige, bibigyan na lang kita ng ibang graduation gift. Wag lang itong relong suot ko kasi nga may sentimental value. Pero ang nangyari kasi doon, pinahiya eh. 'Di ba? Yung kahihiyan na inabot ng kadete na yun, considering na para relo lang. Kasi sinasabi nila na wala namang kinalaman yun sa sa graduation rights ng PMA kasi hindi naman tradisyon yan. Oo, nandun na tayo, wala sa tradisyon na yun. Pero yung kahihiyan na ginawa mo doon sa isang sundalo na maglilingkod sa ating bayan na itataya yung buhay nila na hindi alam kung kailan sila makakabalik o kung makakabalik pa sila sa kanilang pamilya, ano ba naman bigyan mo ng graduation gift? Total, hiningi na sa iyo yan. So, baga nandun na eh. Kahiyaan na kumbaga. 'Di ba? Parang 'di ba, pag nagkakabiglaan nga sa pag kinukuhang mga ninong, 'di ba? Na kunin kita ninong o kukunin ka ninong ni ganto. Kahit ayaw mo dahil nagkasubuan na, 'di ba? Oo ka na lang tapos after na lang ng mga oras na 'yon, saka ka lang bubulong doon sa nagre-request na magre-request ka ng kung ano man yung magiging reason mo na tatry kong pumunta kasi baka hindi ako available that time. Gagawan ko na lang ng paraan. So, yun lang naman yung pinupunto roon ni BP Sara. Pero ang binibigyan nila ng pansin doon, kung ano yung naging expression ni BP Sara na masyadong overreacting lang daw yung ginagawa ni BP Sara dahil parang napaka-brutal daw na gusto niyang pugutan ng ulo ang ating presidente. Which is hindi naman kumbaga, expression lang ng tao yun eh. Kahit naman sino nagkakaroon ng expression, iba nga, 'di ba? Parang nagkakabiruan na or 'di ba yung biglaang gulat, 'di ba? Iba nga napapamura pa na kung ano pa yung lumalabas sa bibig. So hindi dapat masyadong tinitake as serious yung ganong klaseng mga birada na pwede naman palampasin pero sa kanila big deal na yun dahil siyempre parang binabanatan na rito. Totoo, binabanatan na ni BP Sara si BBM pero hindi naman literal na kaya niyang pugutan ng ulo si Bongbong Marcos. So, antayin natin kung ano yung magiging reaksyon dito ni BBM tungkol dito sa
inilahad ni VP Sara kung may katotohanan ba ito o hindi. So, abangan natin. Sigurado, kumbaga may lalabas ng mga video rito kung talagang totoo yung sinasabi ni VP Sara, knowing her na hindi naman to nagsasalita ng puro kwento lang kung wala siyang ebidensya. So, yan po yung aabangan natin. Kaya hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.